Merong bagong legit na utang platform daw na nasa Google Play Store ngayon. Kaya naman napadownload agad ako sa kanya para ma-check kung legit nga ba talaga. Sabi ng mga nakautang dito sa loan app na to, okay daw siya, hindi daw siya 7 days repayment at buo mo daw ma-receive yung amount na hihiramin mo sa kanya. Kaya naman kung interesado ka about dito sa panibagong loan app na to, keep on watching. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi akong nag-share ng mga experience ko, ng mga reviews about sa mga loan applications. So for today's video, isang panibagong loan app yung ating sisilipin ngayon. And sinasabi nga daw nila is legit daw siya kasi buo mo daw ma-receive yung amount na hiramin mo sa kanya at hindi rin daw siya 7 days repayment. At dahil nga sa na-curious ako dito sa loan app na to, napadownload agad ako sa kanya sa Google Play Store. Eh napansin ko nga doon na bagong-bago pa lang talaga siya kasi 1,000 pa lang yung kanyang downloads. So yung pangalan nitong loan app na to ay itong si PDOPH na pagmamay-ari ni PDOPH Lending Corporation. So dito nga napadownload agad ako sa kanya para masilip kung legit nga ba talaga siya, kung ma-approve ba ako sa kanya. And dito, pagka-open ko ng kanyang application, meron agad siyang hinihinging permission, which is yung approximate location at yung camera permission. So, dalawa lang yung hinihingi ng permission. At in fairness sa kanya, dalawa lang yung hinihingi ng permission, unlike sa ibang mga loan app na alam naman natin yung mga 7 days repayment na OLA, yung mga loan shark na tinatawag, ang dami nilang permission, like kasama na doon yung contact information, yung calendar, sobrang dami. Dito guys no, dalawa lang yung hinihingi niya. Once naman na gusto mong ituloy yung pag-apply sa kanya, click lang natin itong agree and continue na nasa baba. Then mapupunta na tayo dito sa kanyang dashboard and makikita natin na yung maximum loan amount na pinapautang niya is 30,000 and yung loan term niya is 3 to 6 months. At dito nga sa baba niya, in-scroll down ko sa baba, makikita naman natin no, na registered siya sa SEC, registered siya sa National Privacy Commission, and register din siya sa CIC, pati na rin guys sa AMLC. Nag-click to apply now na nga ako sa kanya, and dito kailangan nating mag-provide ng cellphone number na gagamitin natin sa kanilang application. At after nun, kailangan din natin gumawa ng password at least 6 characters. And meron lang tayong ma-receive na verification or yung OTP doon sa number na nilagay natin. Bumalik ulit ako sa kanyang dashboard, so nag-click to apply na ulit ako. And dito, meron lang tayong pifill upan na ating information like yung ating personal information, yung ating marital status, highest education level, residential address, detailed address, length of residency, pati na rin guys yung ating email address. Dito naman sa kanyang employment information, kailangan nating pilapan yung ating job category, total years of employment, income, pati na rin yung ating pay frequency. At sa kanyang contact information naman, kailangan nating mag-provide ng at least 2 contact reference. Sa kanyang ID type naman or sa kanyang ID information, kailangan nating mag-provide ng valid ID, which is national ID, UMI, driver's license, PhilHealth, at yun guys yung 4 na most recommended na kailangan nating i-submit. Pwede rin guys yung TIN, passport, SSS, PRC, or postal. So, depende sa inyo kung ano yung valid ID na meron sa inyo dyan. Pipicturean din natin yung front at back ng ID natin. And then after nun, mapunta tayo dito sa kanyang payment information kung saan magpo-provide naman tayo ng ating bank or e-wallet na kung saan natin ma-receive yung amount na hihiramin natin. And then dito, kailangan lang natin ng facial recognition. And then after nun, ganun lang kabilis mag-apply dito kay PDOPH. At dito nga, nag-in process na siya. Hinintay ko lang siya guys ng mga almost 5 minutes at nalaman ko na agad yung result. Reject po ako. Expected ko din naman talaga na ma-reject ako dito sa loan app na to kasi I admit na meron talaga akong bad credit history and nadidetect talaga yan nila. Doon din sila babase kung i-approve ka or hindi. But for me, mostly yung mga talagang may mga bad credit history, pahirapan talaga na ma-approve sa mga ganitong klase ng loan app. Pero for me guys, kahit meron akong bad credit history, meron pa rin namang mga legit na utang platform na nag-o-offer sa akin. Katulad ni Maya Business at si G-Loan, yung mga yan,
And yung iba halos tumataas pa rin naman yung credit limit ko sa kanila. Anyway, dito kay PWPH, meron siyang suggestions for improving our approval rate. Number 1, ensure the information you provide is true. Number 2, the mobile phone number, ID card, bank card, etc. must be in your own name. Number 3, you have no serious overdue records in the credit records of fair institutions and the government. So dito ako sa number 3, baka dito ako pumalya. And dito sa number 4 niya, your information has not been used by others. 5, in case of adjustments to the platform's access policies, some users may not meet the credit granting in conditions temporarily. You can try again after a certain period. Makakapag-reapply pa rin naman ako dito kay PWPH after 1 month. Meron siyang binigay sa akin na month at day kung kailan ulit ako makapag-reapply sa kanya. But for me, hindi na ako aasa sa mga ganitong klaseng loan app kasi alam ko na ma-reject at ma-reject pa rin talaga ako. At dahil nga reject ako dito sa loan app na to, sa mga merong loan dyan dito kay PWPH, comment down below and share your experience about sa loan app na to. Kung legit ba talaga siya, kung hindi ba talaga siya 7 days repayment, at buo ba talaga yung amount na ma-receive natin sa kanya. Paki-comment lang dyan sa may comment section. So, yun lang naman guys yung gusto kong i-share sa inyo. Anyway, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!